welcome to my channel, The Love Tita Heart, the channel for the non-stop followers of Alden and Maine. We will serve as voice for those who cannot express their feelings for Aldab. Kamusta po kayo mga ka-non-stop? Good day po sa inyong lahat. Bago po tayo tumungo sa kaganapan kay Alden and Maine, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Salamat po! Happy Heart mga ka-Aldab, Mengaynita ipinost sa kanyang social media account ang 98 Degrees American Band paraan para i-promote ang 98 Degrees live in Manila sa May 30 and 31, 2025 sa SM Mall of Asia Arena na ipinroduce ni Richard Fokerson Jr., ang CEO ng Myriad Entertainment, na ipinost din siyempre ni Alden Richards sa kanyang social media account. Pagdating sa business, hands-on talaga ang mag-asawang ito. Mengay and Tisoy, full force sa pagpopromote ng 98 Degrees Live in Manila para animate para isupport ang proyekto ni Alden, katulad din ng pag-support niya sa kauna-unang concert na produce ng Myriad, ang concert ng Eraserhead. Magkasama sila Alden and Maine sa concert na iyon. Ito ang larawan ng galawang mag-asawa noong panahon na iyon. At ito pa sa contest naman ito. Noon pa man, very supportive na wife si Mengaynita kay Richard Jr. Samantala, sa panayam ni Nelson kay Alden Richards, umamin na naman ito sa matinding pinagdaanan last year, 2024. Ang sabi ni Alden, kung may mas mababa pa sa rock bottom, I was there. Ibig sabihin, matindi talaga ang pagsubok na dumating kay Alden last year, 2024, sa panahon ng Hello Love Again. Pero grateful pa rin naman daw siya dahil successful naman daw ang pelikula. Pero pag-amin niya na nagkaroon talaga siya ng depression. Sanhi ng pagiging over-generous. Ang sabi ni Alden, inuuna ko muna ang lahat ng tao bago ang sarili ko. But last year, medyo I think that was my breaking point. Kasi minsan, di ba tayo, we always go out of our way to help other people. Tulong, tulong, tulong. Bigay, bigay, bigay. Ang nangyari sa akin, paglingon ko doon sa timba ko, wala na palang natira sa akin. And then, that broke me to 1,000,000 pieces. Ibig sabihin, ibinigay ni Alden ang buong pagkatao niya para makatulong kung kanino at kung saan na pwede siyang makapagbigay ng tulong. Sa kahit anong paraan na halos lumampas na sa ika nga ay borderline. Sa tindi ng pagmanais ni Alden na makatulong sa iba at makapagbigay ng kasiyahan sa paraan na akala niya ay tama, na matapos niyang mapagtanto ay mali pala. Unti-unti na palang nawawala or nauubos ang respeto niya sa kanyang sarili. At nang ma-realize niya, ubos na pala. Nasaktan na pala niya ng husto ang damdamin ng pinaka-importanting babae sa buhay niya. Bukod sa nawala rin ang disiplina niya sa kanyang sarili at nawalan din ng tamang oras para sa sarili. Na halos muntik nang maubos ng Sarsuela Part 2, ang 12 buwan ng 2024. Ang taon na inamin ni Alden na nagkaroon siya ng depression. Nang sabi nga ni Alden, yun yung time na clouded with a lot of negative thoughts. Hindi mo maproseso ng tama yung emosyon mo. Hindi mo maproseso ng tama ang pag-iisip mo. It's very hard to be present. Kahit nandito ka, wala ka dito. Kung tutuusin, pangalawang pagkakataon na ito sa pag-amin ni Alden Richards sa pagkakaroon ng depression. Ang una ay sa mga huling buwan ng 2022 hanggang sa mga unang ilang buwan ng 2023 sa panahon na unang nag-deny si Maine sa kanyang pagrelasyon sa pagkakaroon ng anak kay Alden. At sumunod si Alden naman ang nag-deny sa kanilang relasyon at pagkakaroon din ng anak kay Maine. Pansin na Sarsuela ang parehong naging dahilan ng pagkakaroon ng depression ni Alden Richards.
Sarsuela 1 and Sarsuela 2. Pag-amin pa nga ni Alden, it took me 6 months to get over that. Buti na lang maraming nagmamahal kay Richard Jr. Bukod sa mga fans, ang kanyang pamilya at higit sa lahat, ang kanyang mga anak at ang mapagmahal at maasikasong Mrs. Nicomane Pokerson. Kwento nga ng ating ka-admin noong kasagsagan ng Hello Love Again, madalas nagkakatampuhan ng mag-asawa dahil kahit nasa bahay na si Alden, ay may nang-iistorbo pa rin na tawag ng tawag kahit hindi na oras ng trabaho. Pero walang dapat ipag-alala dahil sabi nga ni Maine, mag-aaway pero hindi maghihiwalay. Kaya naman kahit full force ang mga Sarsuelista sa pagsira sa relasyon ng dalawa ay hindi pa rin kayang tibagin. Samantala, sa kabilang programa naman na People's Asia, naimbitahan din at na-interview ang pambansang Bay and multimedia superstar Alden Richards, kung saan na-throwback ng People's Asia magazine ng cover ay ang ALDAB, kung saan naitampok si Alden Richards bilang People's Choice People of the Year 2016. Masarap lang makita at masulyapan ang larawan ng ALDAB sa mga nagiging interview ni Alden. At naitanong ni Miss Joan Ray Ramirez, ang host ng programa, ang tungkol sa mga bashers or sa mga bashing. Inamin ni Alden na sasaktan talaga siya noong panahon ng ALDAB kapag binubash sila ni May. Ika nga ng ating ka-admin, kapag si May na ang binubash, nasasaktan talaga si Alden hanggang ngayon. Si Alden ang labis na nasasaktan kapag si Mengay ang pinagpipiestahan ng mga bashers. Iba talaga ang damdamin ni Alden kapag tungkol kay Maine. At sa mga naging interview ni Alden sa dalawang programa at kahit sa mga nagdaang interview ni Alden, hindi pwedeng makakalimutan na itanong ang tungkol sa kanyang love life. Lagi talagang kasama sa mga questions ang tungkol sa love life ni Alden Richards. Kailangan na lagi na lang nababanggit palagi ang salitang single. Pero ito ang sinabi ni Richard Jr. One thing I've learned from my experiences on and off Come With Love, just sit back and wait for it. It will look for you, trust me, ang sabi ni Alden Richards. Sa mga natutunan daw po niya sa kanyang mga karanasan on and off cam sa pag-ibig, umupo ka lang at maghintay para dito. Hahanapin ka nito. Tiwala ka sa akin. Sa pag-amin pa lang na ito ni Richard Jr. ang linaw na hindi niya hinanap ang para sa kanya. Kusang dumating at totoo naman talaga ang kanyang sinabi na nakita naman ng buong nation na hindi niya hinanap ang love of his life, kundi kusang dumating si Mengay Nita na ibinigay sa kanya ni Lord. Lusot pa rin si Richard Jr. sa pagsasabi ng totoo tungkol sa kanyang karanasan kahit laging nakaabang ang salitang single sa pangalan ni Alden. Base sa kanyang tunay na karanasan, ang pag-amin ni Richard Jr., huwag mong hanapin ang pag-ibig dahil kusa lang yan darating. Ang pagbabahagi ni Richard Jr. ukol sa kanyang tunay na status na ang pag-ibig niya ay kusang dumating at hindi niya hinanap. Si Nicomane Pokerson na itinadhana para sa kanya. Kaya naman, good vibes lang po tayo magka-non-stop. Salamat po sa lahat ng nag-comments at sa lahat po ng buong pusong nagmamahal at sumusuporta kay Alden and Maine. Salamat po sa lahat ng subscribers. Shout out po sa inyong lahat. Thanks and God bless everyone! Salamat po sa lahat ng nag-comment. Shout out po sa inyong lahat. Sorry po, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Sobrang dami po ninyo. Patunay lamang po ito na talagang lumalakas lalo at sumisigla ang buong fandom sa ganitong pagkakataon. Salamat po sa inyong lahat. ALDAB lang ang malakas. Hangad ko po ang magandang kalusugan para po sa inyong lahat. Salamat po ALDAB Nation and true-blooded ALDAB Nation. Thanks, stay safe, and God bless everyone!